Alright, so this video will guide you to install an operating system, specifically the Windows OS. As we demonstrate before kung paano tayo mag-install ng OS, of course, prior to that, kailangan natin yung bootable drive, yung ginawa natin from Rufus and given the ISO image file, which is the Windows 10. And yes, dapat nagawa na natin yan before tayo mag-install ng OS. Okay, so let's assume na nagawa na natin ang bootable drive. Next one is kailangan nakaset natin yung ating BIOS settings. Yung mga nakaset natin doon sa BIOS from boot 1 to boot 2, yung tinatawag nating boot order or boot priority. Sino ba ang i-boot priority upon turning on or booting up the PC? So, as we demonstrate before, dapat laging first boot ang bootable drive or the flash drive. Second one is the hard drive. So, yun ang commonly practice. But kapag medyo kabisado na natin ng installation, hindi na tayo madalas magpunta sa BIOS. Ang ginagawa natin, doon na tayo sa boot selection mode, no? Minsan laging nag-a-appear sa mga lalong-lalo na sa mga latest boards or mga BIOS systems. Nag-a-appear yan upon post screen. Okay, may boot selection mode. Pero itong mga all na ginagamit natin commonly, kailangan niya magpunta talaga sa BIOS. Okay, so as you see sa ating video, meron tayong part dyan wherein makikita natin yung Windows setup window. So, meron tayong language options dyan, time and currency format. So, as I suggest, okay na yan, all goods na tayo dyan. Kung meron kayong preferred language, palitan natin. But, we can go here, the next button, pwede natin pindutin yan to proceed to the next step. Ako kasi hindi ko masyadong sineset yan. And, of course, mag-install tayo ng OS. We have to click the install now button. Okay. So, ayan siya, no? So, loading lang yan, setup is starting. Kailangan lang natin hintayin yan to proceed sa ating next step. Ayan, medyo may katagalan ng konti because ginagamit ko dito ay virtual machine. So, virtual machine is a machine inside machine. Sa part na yan, may lalabas tayong Windows setup. So, wala kasi tayong product key kasi ang OS natin is just downloaded. So, hindi siya license. Kaya, hindi natin kailangan lagyan ng product key muna. Okay, and yung ginagamit natin OS is not for sale. Kaya, ang kiklik lang natin dito yung I don't have product key. Ngayon, kung may product key ka naman, i-type mo dyan sa box and then click next. Pero dahil wala tayong product key, i-select lang natin yung I don't have product key. Okay? So, ayan. Okay, click natin ang I don't have product key to proceed. Of course, hindi pwede ang next, grayed out yan. Okay. So, dito meron tayong mga OS selections. Depende yan sa specification ng units mo. But, sabi ko nga, this is a educational purposes. Sampulan lang natin ito ang Windows Pro 64-bit. Okay, click next. And then, right after nyan, mapupunta tayo doon sa tinatawag nating license agreement. Okay, this is the software license terms. You can read that. Okay, so after reading that, just click the accept checkbox and then next. Okay, and then meron tayong dalawang type dyan. So, ang gagawin lang natin, kiklik lang natin yung install. No? Custom and install Windows only. Kasi hindi naman tayo mag-upgrade. Wala naman existing OS na nakalagay sa ating machine. So, we have to click the custom para maka-install tayo ng bagong OS. And take note, sa pag-create ng partition dito, since may 50 gig lang, kaya ang gagawin ko lang dito isang partition lang. Pero sa ating actual, pwede kayong mag-create ng maraming partition, depende yan sa capacity. So, ang tatandaan nyo lang, ang equivalent ng isang gigabyte ay dapat alam nyo pagdating sa megabyte. So, dito sa picture, dito sa video, meron tayong 50 gig. Nung nag-click tayo ng new, lumabas yung size niya in megabytes. So, halimbawa, ang sabi nga sa klase nung last meeting, ang equivalent ng 1 gigabyte is 1024 megabytes. Okay? So, hindi siya 1000. To be exact, that is 1024 megabytes to compose a 1 gigabyte. Okay, so isang isang 50 gig lang, kaya isang partition lang ako. So, i-apply ko lang yan. And then, makikreate yan ng, of course, you have to click OK. And then, okay, hintayin lang natin. Yan. So, pag nakikita nyo dyan, partition, ibig sabihin, goods to go na kayo. Yan. Click next. And then, wait lang natin yung mag-copy until dito sa getting files ready ng 1% to 100%. So, pinas-forward ko ang video dyan para hindi na natin hintayin yung 100% counting dahil sobrang tagal niyan. At yung pagbibilang dyan, depende sa specs na meron ang inyong unit. Okay, so sa part ko, dahil naka-virtual machine ako, virtual hard disk, may katagaran nga lang siya. Okay, so as we wait, hintayin lang natin yan. Okay, next part nyan. Of course, ayan, next part nyan,
After magbilang yan ng hanggang 100%, mag-move yan dun sa ibang process. Hanggang makapunta siya doon sa finishing setup. Okay? So, pag okay na ang finishing setup mo, ito ang mangyayari sa kanya. Yan, ipo-forward ko lang ang video para mabilis. Okay, guide lang yan. Ulitin ko. Kung may ibang paraan kayo, much better. Yan. So, hintayin nyo lang yan. And automatic mag-restart yan. So, this is the second part of installation ng ating Windows. Okay. Hindi mabilis ang machine ha. Pinorward ko lang yung video. Okay, getting things ready. Hayaan nyo lang yan hanggang makaproceed kayo doon sa setup. Okay, take note. Yung press any key, bali sa actual installation, 3 beses yung ma-encounter yan. Doon lang sa pinakaunang beses yung ma-encounter, doon lang kayo magpa-press any key para lang maibot yung bootable drive natin. So, pangalawang restart, mag-restart yan. Hindi nyo kailangan pindutin pag lumabas yung press any key. At lalabas ulit yan sa third reboot niya o restart, third times lalabas yung press any key. Hindi nyo ulit kailangan pindutin yan. Tandaan nyo, pag lumabas ang press any key, isang beses nyo lang yan pipindutin. Okay, and then, ayan, so nandito na ito sa setup. Of course, after nyan, okay, you have to select your region. Okay na tayo dyan. Next lang yan. Yes. And then the keyboard. Alam ko, keyboard layout ang kasunod. So, keyboard layout. Next lang yan. Skip. And then, yan. Pinorward ko na yung video para mabilis ang ating pag-i-install. So, hintayin lang natin yan. And then, next nyan, na configuration natin will be the okay, who's going to use this PC? So, ilagay lang natin yung pangalan ng PC. Password, huwag na tayo maglagay. Accept. And then, hanggang sa inyo pa lang maglalagay ng password. And then, yan. So, after niyang setup na yan, nandun na tayo sa ating main desktop, which is, that is the end of the installation. Thank you.